bibigyan ko kayo ng kapahingahan o ng Sabat. Anong Sabat yon? Yun ay si Kristo. Isang araw ng kapahingahan. Pag natanggap mo yan, kahapon, pahinga ka. Ngayon, pahinga ka. May kapayapaan ka. At hanggang sa darating, ikaw pa rin ay may kapahingahan. Sasagutin natin ang dalawang tanong dito. First question is, anong araw ba ang Sabbath? At kailangan ba nating i-observe yan? Second question is, anong araw ba dapat tayo magsimba to praise and worship God? Now, sagutin natin yung first question. Anong araw ang Sabbath? Sabado yan. Hindi yan linggo at hindi magbabago yan. Okay, so sino sa kanila ang tama? Ang sagot ay mababasa yan sa Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Ang sabi ng Diyos, ipangilin mo ang Sabat sa ikapitong araw. Unang punto, ito ay utos, hindi suggestion. Pangalawa, ang utos ay malinaw. Ang Sabat ay sa ikapitong araw, hindi araw-araw, hindi araw na linggo, at hindi rin sinabi ng Diyos na siya na ang magiging Sabat sa mga huling araw. And number 3, may specific na action kung ano ang dapat gawin sa araw ng Sabat. At ito ay upang ipangilin or to keep it holy. Kaya sa New Testament, ang mga early Christians, ang mga tagasunod ni Jesus, ay patuloy itong sinunod. Sabi sa Luke chapter 23 verse 56, sila'y nangili ng Sabat ayon sa kautusan. So ang Sabat nila ay sa ikapitong araw pa rin. At ito ay nangyari pagkatapos na ipako si Jesus sa cross. So after ng crucifixion, ang mga tagasunod ni Kristo ay patuloy pa rin nangili ng Sabat sa araw na Sabado at wala ni isa sa kanila ang nag-iisip na si Kristo na ang Sabat. Kaya pati si Jesus nung nandito pa sa lupa ay nakaugalian din niya ang mangili ng Sabat sa araw na Sabado. Ganon din ang kanyang mga alagad. Kaya kung si Kristo na ang Sabat, bakit pa siya nangili ng Sabat? Pangalawa, sa Mark chapter 2 verse 27, kung si Kristo na ang Sabat, bakit niya sinabi na siya ang Panginoon ng Sabat? He is the Lord of the Sabat, hindi siya ang Sabat. And number 3, sa Isaiah chapter 66 verse 17, ipinapakita sa prophecy na yan na sa langit, ang mga taong maliligtas ay patuloy pa rin mangili ng Sabat sa araw na Sabado sa harapan ng Panginoong Hesus. So kahit kailan, hindi po itinuturo ng Biblia na si Jesus na ang Sabat. Yan ay bunga lang ng maling panguunawa sa talata. Kaya tama si Tite Listay na ang Sabat ay sa araw na Sabado at hindi magbabago dahil kahit sa langit, ang Sabat ay patuloy pa rin ipangilin. Ngayon, bakit nga ba nahulog sila sa maling paniniwala na si Kristo na ang Sabat? Ito ay dahil sa maling pagkakahulugan ng talata. Akala nila yung salitang rest na binanggit sa Matthew chapter 11 verse 20 to 29 ay Sabat na dahil ang salitang rest ay tumutukoy din naman sa Sabat. Kaso, hindi naman lahat ng salitang rest ay tumutukoy lahat sa Sabat. Dahil from Genesis to Revelation ay binanggit po more than 250 times ang salitang rest sa iba't ibang konteksto. Kaya hindi porke makabasa ka ng salitang rest sa Bible ay Sabat na agad. Kaya mahalagang unawain ang context at kung paano ito isinalin sa original Greek text. Ngayon, kung ating tingnan sa Greek ang salitang rest na ginamit sa Matthew chapter 11 verse 28 ay anapausis. Ito po ay relief from the burden of sin and spiritual peace. Samantalang ang salitang Sabat sa original Greek ay sabaton, meaning the seventh day of the week. So magkaiba sila. Kaya kung si Jesus na mismo ang Sabat, bakit hindi sabaton ang ginamit sa original Greek text? Kaya ang salitang rest na binanggit dito ay hindi pwedeng i-translate na Sabat at lalong hindi rin ito nagtuturo na si Kristo na ang Sabat dahil ang original Greek text dito ay anapausis at hindi sabaton. Si Jesus ang nagbibigay ng spiritual rest pero ang Sabat mismo ay isang utos at hindi persona. Siya ang nag-utos na ating ipangilin ang Sabat sa araw na Sabado.